Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po si Sister Flora Belbatan ng CRC na inyong makakasama sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, a daily morning devotion with CRC na ating pinakikinggan ang salita ng ating Panginoon. Ang teksto po na ating matunghayan ay makita sa Numbers 33:1-2 na may pamagat na ang ulat ng paglalakbay ng Israel. Bago ko po ipagpatuloy, tayo muna po ay dumulog sa ating Panginoon ng maiksing panalangin. Amang Diyos, dakila at banal sa kalangitan, sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit sa iyo. Samahan niyo po kami sa aming pagbulay sa iyong salita. Ipagkaloob niyo po sa akin ang karunungan sa tulong ng iyong banal na Espiritu at naway magbukas kami sa aming mga puso upang malayang papasukin ng iyong salita sa amin. Salamat po Panginoon, ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Akin pong basahin ang Numbers 33:1-2. Ito ang paglalakbay ng mga anak ni Israel na sila'y nagsisilabas sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng kapangyarihan ni Moises at Aaron, at isinulat ni Moises ang kanilang mga pagyao ayon sa kanilang mga paglalakbay alinsunod sa utos ng Panginoon. Ang bilang 33:1-2 ay kahangahangang tala ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto hanggang sa hintuan ng kanyang lupang pangako. 42, pangalan ng mga lugar ang binigay simula sa Rameses ng Ehipto at nagtapos patagan ng Moab. At habang inihanda ng Israel ang sarili sa pagtawid sa Jordan at sakupin ng Kanaan, ito'y mabuti para sa ikalawang henerasyon mula sa Ehipto na alalahanin ng katapatan ng Diyos sa nakalipas na 40 taon at ang pag-alaala sa kabutihan ng Diyos sa nakaraan ay paghahanda para sa mga hamon sa hinaharap mula sa Rameses, ang lugar ng paglisan, hanggang sa Abel Shittim sa kapatagan ng Moab. 42 istasyon ang lahat binigay kung saan ang mga Israelita ay nagkampo. Isinulat ni Moises ang mga panimulang punto ng kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon at tinipon ni Moises ang kanyang nakasulat na talaan sa loob ng 40 taon na paglalakbay ng Israel sa ilang at ginawa iyon sa utos ng Diyos. Mga minamahal ko kay Kristo, nais po ng Diyos na alalahanin ng mga tao ang mga paglalakbay na ito at nais din niyang malaman lahat ng edad ang tungkol sa kanila at matuto mula sa kanila. Pansinin po natin ang ilan sa mga aral na inilayon ng Diyos na ituro sa ating paglalakbay na ito. Una, ipinakita nila sa atin ang dakilang katotohanan ng patuloy na presence at interes ng Diyos sa buhay ng tao. Tinuro nila sa atin na ang Diyos ay nag-iisang totoo at ligtas na gabay sa buhay. Ipinakita nila sa atin ang isang larawan ng buhay ng tao at kaya ay may tamang magbigay sa atin ng mga tamang pananaw sa buhay. Pinakita nila sa atin na ang malaking kasamaan sa buhay at ang tanging mga panganib nito ay mula sa kasalanan. Iminuhay nila ang nakakaaliw na kaisipan na sa pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Kanya ay tiyak na ating mana na ipinangako niya sa Kanyang bayan. Ang paglalakbay na ito ng mga anak ni Israel ay isinulat ito para sa ating pagtuturo. Sa unang Corinthians 10:11, ang mga bagay na ito nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. Ang 42 na istasyon sa ilang ay sumasagisag sa ating daan mula sa pagkaalipin tungo sa pagtubos. Eksaktong 42 pangalan ang nakalista sa talaangkan sa pagitan ni Abraham at Jesus. Ito ay nakasaad sa Matthew 1:2-17. Dito'y nalaman natin ang dakilang kapangyarihan at proteksyon na mayroon ng Diyos para sa atin kapag tayo ay masunurin sa kanyang kalooban, at nalaman natin na ang pagsuway nagdudulot lamang ng pagdalamhati. Kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ang Diyos. Nalaman natin na ang hindi pagkatulad
pagkatuto sa mga pagkakamali ng mga Israelita ay malamang magdudulot sa atin na ulitin ang mga ito. At sa awa at biyaya sa dugo ni Kristo, pinagdiriwang natin na balang araw ay mabubura sa alaala ng Diyos ang masamang bagay na ginawa natin sa ating paglalakbay. Ang talaan ng paglalakbay ng mga Israelita ay inalis ang lahat ng kanilang masamang gawa mula rito. Mga minamahal ko kay Kristo, hindi tulad ng talaan ng paglalakbay ng mga Israelita ang sa atin ay dapat mapuno ng mga dakilang gawa ng pananampalataya, pagmamahal at pag-ibig sa kapwa, mga bagay na hindi malilimutan sa wakas na dapat nating maunawaan na binayaran ni Kristo ang pinakahuling sakripisyo upang iligtas tayo mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng pananatiling hiwalay sa mundo. Inuulit ko po, sa ngayon, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa at sila ay sinulat para sa ating paalaala na kung saan ang katapusan ng mga panahon ay dumating kaya't ang nag-aakalang siya ay nakatayo ay mag-ingat na baka siya ay mahulog. Unang Korinto 10:11-12. Ang lumang kasabihan ng magulang ay matuto mula sa aking pagkakamali at iyon ay tinutukoy ni Pablo sa unang mga taga-Korinto. Kung tayo ay matalino, matuto tayo sa mga pagkakamali ng Israel. Ang mga mananampalataya sa Korinto ay kumukuha ng lahat ng uri ng kalayaan tulad ng piging sa paganong mga templo. Kala nila ligtas sila dahil sa kanilang relasyon sa Diyos. Nais ni Paul na iwaksi ang kanilang maling paggamit ng biyaya mula sa kanila at sa amin. Walang pinagkaiba kung sino ka, gaano katagal mo nang nakilala ang Panginoon, kung gaano mo na matagumpay na naranasan sa paglakad kasama niya. Maaari kang mahulog ngayon. Huwag kailanman maging hambog sa iyong matatag na paninindigan para kay Kristo. Itaguyod ang kawalan ng tiwala sa sarili, sa iyong buhay at huwag ipagpalagay ang biyaya ng Diyos. Maraming mananampalataya ang sumusunod sa halimbawa ni Moises at nag-iingat ng daily prayer journal ng lahat ng kanilang ipinagdarasal at ang mga sagot sa pananalangin, iyon ay nagbibigay ito sa kanila ng paraan upang patuloy na mapapaalalahanan ang mga pagpapala ng Diyos at ang mga personal na ilang dinanas niya sa kanila. Kapag nagsimula tayong madama na tayo ay may nananagutan sa mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay o tamis ng ating pakikisama sa Kanya, kung gayon ang ating katayuan ay magiging nanginginig. Ngunit kung araw-araw tayong lalapit sa paanan ni Jesus at alalahanin sa pamamagitan lamang ng Kanyang ibinuhos na dugo, tayo ay naligtas at sa pamamagitan ng Kanyang matuwid na kanang kamay na tayo ay nananatiling tuwid. Kung gayon, ang ating mga paa ay nananatiling matatag dahil siya ang ating pundasyon. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tapat ka po sa amin araw-araw. Sa bawat oras na kami po ay nagsisimula sa isang bagong araw. Panatilihin niyo po kami sa gitna po ng iyong kalooban. Sa araw na ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Palagi po nating pagbubulayan ng salita ng ating Panginoon upang lubusan pa natin siyang makilala. Muli po ninyo po kaming samahan sa programang Tinapay Mula sa Langit sa araw ng bukas sa ganap po ng 5:30 AM. At malaya po ninyong ibahagi ang bidyong ito upang marami ang makapakinig at mapagpala sa salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po and God bless everyone.